Magandang araw sa inyong lahat. Tawagin niyo akong Dindo at ibabahagi ko yung naging karanasan namin ng aking dalawang pinsan nang minsan kaming umuwi sa probinsya. Noong mga panahong yon ay buwan ng bakasyon, kaya sinulit na nga namin yung oras noon. Hindi lang katatakutan yung habol ko kung bakit ako nagpadala ng kwento. Sana ay meron din kayong mapulot na aral sa kwentong ito. Kasama yung mga pinsan ko na tawagin po nating Mando at Orly. Noong pumunta kami sa lalawigan ng aming lola. Hindi ko na nga lang babanggitin kung saang probinsya ito. Pero nasa bahagi po ito ng Region 4. Dahil nagkayayaan nga kami, inihanda na agad namin yung aming mga gamit na dadalhin. Nagpaalam rin kami kaagad sa aming mga magulang at hindi naman sila tumutol sa aming gustong gawin. Dagdag pa ng aking ama, mas mainam daw yun upang masulit ko nga yung bakasyon. Naisip ko naman noong tama siya dahil sa susunod na pasukan ay magkokolehiyo na rin po ako noon. Yun nga po, nung sumunod na araw din na yon, lumuwas na nga kami patungo doon sa probinsya. Hindi ko na naisip kung ilang oras yung aming iginugol sa pagbiyahe noon. Dahil sabik lang ako na makapunta kina lola. Lalo pa at maraming mga magagandang tanawin doon sa kanila. Pagkababa namin sa kanilang bayan, napaisip kami kaagad kung saan nga kami pupunta. Ngunit dahil pareho kaming walang alam sa mga lugar doon, naisipan na lang namin na magtanong kina lola kapag naroroon na kami. Dahil yun din yung unang pagkakataon namin na pumunta sa kanila ng kami-kami lang. At kadalasan naman ay hindi rin kami umaalis masyado kapag pumupunta kami sa kanila. Palaging nasa bahay lang kami at hindi naman talaga naglalakwatsa. Naghanap kami ng masasakyan naming tricycle patungo doon sa baryo ng aming lola at lolo. Sa kabutihang palad naman ay nakahanap naman kami kaagad dahil sa aming pagtatanong-tanong. Noong nasa tricycle na nga kami at bumabiyahe na, tinanong kami ng driver kung kaninong bahay kami pupunta. Sinabi naman namin yung pangalan ni lola at nagulat nga yung driver dahil kilala raw niya ito. Dahil sa sinabing yun ng driver ay medyo gumaan naman yung aming loob. Nagtanong kami kung ano nga bang magandang puntahan doon na kagaya ng mga ilog o kaya naman ay mga talon at agad naman kaming sinagot ng driver na iyon. Sinabi nito sa amin ang mga magagandang tanawin at lugar na malapit lang sa baryo ni na lola. Nagpasalamat kami dito at nagtanong pa yung isa kong pinsan na siyang ikinagulat naman namin. Wala bang aswang doon sa baryo kung saan makikita yung mga magagandang lugar? Ang balita ko kasi napakaraming gubat dito eh. Malamang may mga elementong naninirahan sa paligid. Wika pa nga ng pinsan ko. Bahagya namang napangiti yung driver noon at sinabi na hindi naman mawawala ang mga ganong nilalang sa paligid. Ang wika pa niya ay mag-iingat lamang daw kami dahil mga dayo nga kami sa lugar. Hindi na lang kami umimik dahil sa kanyang mga sinabi. Nang mga panahong yon, nakaramdam na ako ng kaunting kilabot sa aking loob. Lalo pa at baka makasalamuha nga namin yung mga nilalang na tinatawag nilang aswang. At makalipas nga yung medyo may katagalan ring biyahe, narating naman namin yung baryo ni na lola. Nagbayad naman kami kagad sa driver noon at nagsimula ng maglakad. Dahil medyo papasok pa yung bahay nila lola. Halos makatatlong hakbang pa lang ako nang marinig kong tinatawag kami ng driver noon. Sa kadahilan ng yon, lumingon muna ako sa kanya at doon nga siya nagwika. Sinabihan niya kami na mag-ingat at wag basta-bastang pumasok sa kung saan-saan dahil baka mapahamak raw kami. Napakunot noon naman ako noon
kung ano nga bang ibig nitong sabihin. Gayunpaman, minabuti naming magpasalamat sa pag-aalala nito para sa amin. Matapos ngang sabihin ng driver yung mga katagang yon, agad rin itong umalis. Nagkatitigan kaming tatlong magpipinsan dahil sa sinabi ng driver na iyon. Hindi ko alam kung naniniwala sila sa kung anumang inihabilin ng taong yon. Pero ako, naniniwala ko sa kanyang sinabi at naisip na mas mabuti nang mag-ingat. Dahil hindi nga namin alam kung saan yung bahay nila. At dahil nga medyo nalito kami noon sa aming daraanan, naisipan naming lumapit sa mga tao upang magtanong. Malayo pa lamang kami ay kita ko nang tila mabalasik yung pagtitig nila sa amin. Kaya nag-alangan ako noon. Ngunit naisip ko na kapag hindi kami lumapit sa kanila at magtanong, baka hindi pa namin matagpuan yung tirahan ni Lola. Dahil doon, magkakatabi kaming tatlo na naglakad at lumapit sa mga taong nakatambay. Paglapit namin sa kanila, ay agad nga akong nagtanong kung saan yung bahay ni Lola. Hindi naman sila nag-alinlangan at sinabi yung lokasyon nito. Nagpasalamat kami sa kanila at doon nga ay nagpaalam na kami para baybayin yung kanilang itinurong landas. Nung medyo nakalayo na kami, ay narinig ko pa ngang nagwika yung isa sa kanila at sinabi nitong parang noon lang daw niya nalaman na merong mga apo si Lola na mula sa ibang lugar. Napailing lang ako noon at napagtanto kong yun marahil yung dahilan kung bakit sila nakatitig sa amin ng medyo alanganin dahil pilit nila kaming kinikilala. Medyo maliliit pa kasi kami nung huling punta namin at matagal na yon. Nagpatuloy kami sa aming paglalakad hanggang sa makita namin yung nag-iisang bahay na nakatayo sa bahaging itinuro ng mga tao. Nagmadali na kami noon sa paghakbang at nang medyo malapit na nga kami sa bahay nila ay doon na kami tumawag. Nagulat pa noon sina Lola dahil sa aming pagdating. At dahil doon, napatakbo na kaming tatlo sa kanila at agad na nagmano. Sinabi naman naming magbabakasyon kami roon kahit mga 3 araw lamang. At tuwang-tuwa naman sila na ginawa nga namin iyon. Pinagpatuloy namin yung aming pagkukwentuhan sa loob ng bahay. At agad nga kaming nagtanong patungkol sa mga magagandang lugar na pwedeng puntahan. Kanya-kanya naman sila ng suhestyon kung saan pwedeng tumungo. Kalaunan, naisipan nga namin na tumungo sa isang talon kung saan medyo malapit lang sa kanilang baryo. Sinabi naman namin na nais naming pumunta doon. Kaya nagwika si Lola na magpasama na lang daw kami sa isa naming tsuhin at baka wala naman itong ginagawa. Napatango na lang kaming tatlo noon at nagpasalamat. Noon din ay nagkaroon kami ng simpleng salo-salo. At pagkatapos nga naming kumain, nagpasya kaming magpahinga na muna. Nakatulog kami noon at nagising na ng gabi na. Naisip naming dapat ay maaga pa kaming umalis kinabukasan. Kaya hindi nagtagal ang aming kwentuhan at muli na kaming natulog. Kinabukasan pagkagising namin, agad nga kaming naghanda para tumungo doon sa talon. At sa kasamaang palad ay hindi nakapunta yung tsuhin namin sa bahay ni na Lola. Kaya wala kaming nagawang tatlo kung hindi kami na lang din yung umalis. Nagpaturo na lamang kami kay Lolo kung saan kami dadaan upang mabilis kaming makapunta doon sa talon. Dulot nga ng aming pananabik noon ay hindi na namin nagawa pang makapag-agahan at agaran nga kaming umalis. Hindi naman gaanong malayo mula sa baryo ni na Lola yung nasabing talon. Kaya kaagad nga kaming nakarating doon. Pagdating namin doon, hindi na kami nag-aksaya pa ng oras noon
at agad nga kaming nagtampisaw. Dahil kami lamang yung tao roon, lalo at maaga pa, ay malaya kaming sumigaw at magtawanan. Kalaunan, nagreklamo yung isa kong pinsan noon at sinabi niyang nagugutom daw siya at nauuhaw. Nagbiroan pa kami noon na iinumin na lang namin yung tubig doon sa talon. Ngunit naisip din namin na baka hindi yun malinis at magkasakit pa kami. Dahil doon, umahon nga kami sa tubig. At pagkatapos ay nagpasya ng maghanap ng pwedeng makainan ng prutas sa paligid. Nagpatuloy kami sa aming paghahanap noon hanggang sa meron kaming matanaw na isang kubo. Wala kasi talaga kaming nadala kahit na ano. Gawa sa kawayan at nipa yung kubo na iyon. Ang labis ko lang na ipinagtataka noon ay kung bakit parang walang bintana yung kubo. Meron yung pintuan, ngunit napakaliit na parang kailangan mo pang yumuko para lang makapasok. Nag-alangan na kaming dumiretso noon. Naisip ko sanang sabihin sa dalawa kong pinsan na hindi maganda yung aking kutob noon. Pero naging mabilis yung kanilang paglalakad. At mas nauna pa sila sa akin na lumapit doon. Pagkalapit namin ay sinalubong nga kami ng isang matandang lalaki. Pinanindigan ako ng balahibo ko noon dahil sa kaba at pagtataka. Hindi ko man lang kasi nalaman kung saan ang galing yung matanda at hindi ko rin napansin yung kanyang pagdating. Nakita namin na kumakain ito ng nilagang saging. Kinausap ng dalawa kong pinsan yon na kung maaari pwede bang makahingi. Hindi naman ipinagdamot ng matanda yung kanyang pagkain. Sinabi pa nga nito na sumama kami sa loob ng kanyang bahay at doon ay meron pa siyang natitirang mga nilagang saging. Noong mga panahong yon, unti-unting lumalakas yung kabog ng aking dibdib. Ngunit dahil maging ako ay nakaramdam din ng gutom, kaya't sumama na rin ako sa kanya. Hindi ko rin talaga maipaliwanag noon at parang sumunod na lang din kami. Kinailangan pa nga naming yumuko upang makadaan kami sa pintuan. Wala ni isa sa amin yung nagreklamo noon dahil parang gutom na gutom kami bigla. At gusto lang namin na kumain. Maayos naman sa loob ng bahay, kahit na sobrang liit nun. Napaisip pa nga ako na parang kulungan yon dahil wala man lang mga kagamitan doon. Binigyan niya kami ng isang bilao na naglalaman ng nilagang saging. At yun nga yung aming nilantakan. Habang kumakain, naging panay yung aming kwentuhan. Hanggang sa magpaalam nga yung matanda sa amin noon. Sinabi niya na titignan lang daw niya yung kanyang alagang kalabaw na iniwan nga niya doon malapit sa may talon. Dagdag pa nito, babalik rin daw siya kaagad. At ipagpatuloy na lang daw namin yung aming pagkain. Nagkatitigan kaming tatlo dahil hindi namin napansin na merong kalabaw doon malapit sa may talon. Magsasalita pa sana ako doon sa matanda upang sabihin yon. Pero mabilis yung pangyayari at nagawa na nga niyang makalabas sa kanyang bahay. Narinig ko pa noon yung pagsara ng pinto. Nagpatuloy na kami sa aming pagkain. Hindi nga namin noon namalayan na pareho na kaming nakaramdam ng antok. Hanggang sa tuluyan na nga kaming makatulog. Hindi ko rin talaga maintindihan kung paano nangyari yon. Naisip nga namin noon na baka may kung anong nilagay yung matanda doon sa aming kinain. O baka meron talaga itong ginawang kung ano sa amin. Lalo at pare-pareho po kaming hinawakan ito. Nagising na lamang ako nang maramdaman ko na merong kumakagat na lamok sa aking mukha. Agad nga akong nagpalingalinga sa paligid. At doon ko nalaman na madilim na
Napamura ko noon at agad ko ngang ginising yung dalawa kong pinsan. Pagkagising nila, kanya-kanya nga sila ng tanong kung ano nga bang nangyari. Subalit dahil nakatulog rin ako, ay wala rin akong naisagot sa kanila. Ang labis naming ipinagtataka noon ay kung bakit wala roon yung matanda. Doon ko na nga naisip na baka ikinulong nga nito kami at meron siyang kung anong balak sa amin. At dahil doon, sinubukan naming sirain yung mga dingding sa pag-asang makalalabas nga kami sa bahay nito. Itinulak pa namin yung pinto ng bahay na iyon, pero napakahirap sirain nun at mukhang kinandaduhan yon mula sa labas. Noon ay naisip kong baka aswang yung matandang yon, kaya niya kami kinulong bilang paghahanda sa kanyang pangbibiktimang gagawin. Mura ng mura noon yung dalawa kong pinsan dahil sa nangyari. Maging sila ay nagkaroon ng kutob na baka aswang araw yung matanda at binabalak niya kaming gawing pagkain. Nanginig yung buong katawan ko dahil doon at inisip na ayoko pang mamatay. Dahil hirap kami sa pagsira ng dingding, doon ko nga naisipan na subukang sirain yung bubungan. Nagtulong-tulong kaming tatlo upang maabot yon. At sa kabutihang palad, ay medyo luma na rin yung nipa na bubong ng kubo. Kaya naging mabilis yung aming pagsira doon. Gumawa ko ng butas doon na sakto lang yung aming katawan at nagtulungan kami kaagad para makalabas doon. Pagkalabas naming magpipinsan, agad nga kaming nagpalinga-linga sa paligid. Madilim na nga talaga noon at kahit yung kubong pinanggalingan namin ay hindi namin gaanong naaninag. Ang tanging naririnig lang namin noon ay ang mga huni ng kuliglig. Walang ano-ano, ay biglang natahimik yung mga kulisap sa paligid. Agad kaming nakaisip na marahil ay merong paparating. Nagpasya na nga kaming tumakas noon at umalis na sa nasabing gubat. Dahil bago lang nga kami sa lugar na iyon, hindi namin alam kung saan nga ba yung daanan. Medyo nalito kami noon. Gayunpaman, sinubukan na lang naming baybayin yung bahaging tinahak namin noong pumunta nga kami doon. Kahit papano, ay naalala pa kasi namin yon. Habang nangangapa nga kami sa paglalakad, naging panay yung aming pagsigaw para makahingi ng tulong. Nung medyo nararamdaman naming parang hindi na nga namin alam yung aming dinadaanan. Hindi namin alam kung makakaligtas pa kami noong mga panahong yon. Pero yung tanging nasa utak naming magpipinsa noon ay ang makalabas kami doon sa gubat at makauwi sa bahay ni Lola. Sa kabutihang palad naman ay hindi namin nakasalubong yung matanda. Ngunit nung malapit na nga kaming makalabas doon sa gubat, ay doon na nga rin kami nakarinig ng pag-angil na mula doon sa aming likuran at animoy hinahabol kami. Dahil doon ay tumakbo na nga kami ng ubod ng bilis habang walang humpay sa pagsigaw at paghingi ng tulong. Marahil ay narinig ng ibang mga kababaryo ni Lola yung aming mga sigaw. Kaya agad nga silang tumakbo para kami ay salubungin. Nang makalapit na kaming tatlo sa kanila, ay tuluyan nga kaming napaiyak dahil sa sobrang takot. Sinabi namin kung ano nga bang nangyari at napamura sila dahil malamang daw, aswang daw yung matandang yon. Ang sabi pa nila ay hindi na sana kami nakihalubilo pa sa mga taong hindi naman talaga namin kakilala. Nabulabog kaming lahat nang makarinig kami ng mga pag-angil sa loob ng gubat. Alam namin na hindi lang iisa yung pinagmumula ng ingay na iyon. Kaya naging alerto nga yung mga tao. Walang ano-ano ay pinaligiran na lang kami ng malalaking aso na hindi namin alam kung saan nanggaling at bigla-bigla na lamang sumulpot.
Nagbabaga yung kanilang mga mata at umaangil habang nakamasid sa amin. Habang nasa ganong sitwasyon nga kami, nagkakagulo na yung mga tao. Ngunit pinagsabihan sila ng isang lalaki na huwag magkagulo at ituon yung atensyon doon sa mga hayop na nakapaligid sa amin. Hindi namin alam kung ano yung aming gagawin, kaya umasa na lamang kami sa mga taong aming kasama. Ilang sandali pa, napasigaw yung mga tao at yung ilan sa kanila ay meron ng hawak na baril at pinaputukan ang mga asong yon. Dahil doon ay nagkagulo yung malalaking asong yon. Sa bilang ko po ay mga 3. Ang 2 nga po sa kanila ay sumubok pang umatake. Ngunit hindi rin sila nagtagumpay dahil napapaatras sila kapag pinapuputukan sila ng baril. Kalaunan, meron ngang natamaan sa kanila kaya nagtakbuhan na ngayon palayo. Yung iisa namang naiwan ay lalaban pa sana pero tumakas rin dahil alam na nga nito na wala siyang kalaban-laban. May mga baril na po kasi yung ibang kalalakihan. Nang masiguro naming wala na nga yung mga aswang, doon na nga kami nagpatuloy sa aming paglalakad. Inihatid pa nila kaming 3 sa bahay ni Lola. At kasama si Lolo, ay bumalik pa nga sila doon sa gubat kung saan nga namin nakita yung kubo upang puntahan yon. Pagdating araw nila doon ay naroroon pa yung kubong pinagkulungan sa amin, pero wala na raw yung matanda na hininga namin ng nilagang saging. Sinunog ng mga tao yung kubo na yon at napagpasya ang rumonda sa buong gubat. Hinalugog nila yon. Subalit kahit nalibot na nga nila yung buong paligid, ay wala na yung matandang natagpuan namin doon. Ang wika ng mga tao ay baka matagal nang naninirahan sa gubat yung naturang matanda at hindi lamang nila napansin. Ang sabi pa nga ng ilan sa kanila, baka umalis na raw yung matanda upang tawagin yung iba nilang kasama nang sa gayon ay pagpiestahan nga nila kami. Kaya siguro iniwan po muna kami nito at saka na lang babalikan kung dumilim na. Ayon din sa ibang mga tao, meron daw paraan yung aswang noon para kahit anong sigaw namin sa loob ng kubo ay walang makakarinig. Tuluyang nasira yung aming pagbabakasyon noon. Hindi na kami lumabas ng bahay nila Lola. At kung lumabas man kami, ay hanggang bakuran lamang. Natakot na kami na baka meron ulit mangyari sa amin na hindi maganda. Hanggang ngayon ay nakararamdam pa rin ako ng takot tuwing pumapasok ako sa mga kubo. Pero naisip kong matagal na rin yon kaya hindi ko na rin hinahayaan yung takot na mangibabaw sa akin. Dito ko na rin po tatapusin yung kwento kong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat.